Quick recap lang ng mga pangyayari sa PBA Philippine Cup no sa noong June 6, 2025 at nasa final stretch na tayo ng elimination round at in our main game of the evening nanalo po ang NLEX over Magnolia no. In case you missed it, ang score was 107 to 99, a big win para dito sa Road Warriors dahil nakuha nila yung first twice to beat incentive dito sa quarterfinals no after improving their record to 8-2 at dahil nga 8-2 sila ngayon ang may hawak ng first place sa team standings. Inakala nyo ba na mag-first place itong NLEX this conference? I'm sure iilan lang yung nag-akala no na nandito sila sa ganitong sitwasyon. Very impressive performance so far para sa Road Warriors. At sino nga ba nagdala sa NLEX dito sa game na ito? Si Robert Bolick, actually isa siya sa mga heroes ng game na to, no? 25 points, 9 rebounds, at 7 assists. Meron siyang stretch no na nakabuslo siya ng back-to-back 4-point shots at dahil dyan ay nabasag ni Bolick yung 64-64 deadlock. At dahil nga dun sa back-to-back force ni Robert Bolick ay tuluyan ng lumayo itong NLEX. Itong si Cyrus Torres ay isa rin sa mga hero no, ng game na ito. 22 points, 4 of 7 from threes. Nag-step up siya during that fourth quarter. Mayroon kasing stretch din na pinahinga itong si Robert Bolick sa fourth quarter. At nag-step up naman itong si Cyrus Torres. Gumawa nga siya ng 22 points, 4 of 7 from threes. Ilan doon ay doon nga sa sinasabi ko nung fourth quarter na stretch na kung saan doon ay na-maintain ng NLEX yung kanilang kalamangan. Hero din si Brandon Ramirez who had 18 points, 4 of 7 from threes. Nakabusto rin siya ng tres doon sa fourth quarter na yon upang makalayo itong NLEX at 9 rebounds para dito kay Brandon Ramirez. At take note din pala, no, down by 19 points itong NLEX nung first quarter. Ang score pa nga nun is 32 to 13 pero humabol itong NLEX over Magnolia para makuha nga itong panalo, and dahil nga doon sa talo ng Magnolia, second straight defeat para dito sa Magnolia at bababa sila sa 7-3. Okay, punta naman tayo sa first game. Nanalo itong TNT over Blackwater sa score na 108 to 82 at si Simon Enciso ang gumawa doon sa second quarter na kung saan doon lumayo yung TNT. They outscored itong Blackwater 30 to 18 at on their way to their sixth win in 9 games. 6 straight games na pong nananalo itong TNT after an 0-3 start. At yun nga si Simon Enciso ang naging hero nga nun dahil nga dito sa second quarter na ito, doon gumawa si Simon Enciso ng 11 of his 19 points dito sa second quarter na kung saan yun na nga, like I mentioned at nakikita niyo sa inyong screen, 30 to 18 ang naging second quarter ng TNT. At si Jordan Heading, no, hindi naglaro dito sa game na to, although on the eve of this game ay inactivate siya ng TNT along with Mike Nieto, pero si Jordan Heading ay hindi naglaro, hindi nga siya naka-uniforme, nandun lang siya sa bench. At sabi ni TNT coach Chot Reyes ay hindi pa nila alam day to day itong si Jordan Heading dahil nga meron pa rin siya di umanong iniindang back spasms, no. So on his way to recovery pa itong si Jordan Heading at tingin ni Coach Chot Reyes ay doubtful itong si Jordan Heading para sa susunod na game ng TNT over Barangay Ginebra, which incidentally ay katablan ng TNT ngayon no, sa team standing sa fourth place with a 6-3 win-loss record. Titingnan natin yan mamaya, ipapakita natin yung team standings at yun nga Blackwater falls to 1-8. Punta naman tayo sa team standings, no? At ito na nga yung team standings as of June 6, no? 2025, na kung saan yun na nga first place ang NLEX with an 8-2 record, followed by San Miguel with a 6-2 record. Magnolia drops to third with 7-3 at ito na nga yung tabla
Sa pang-apat na pwesto, Barangay Ginebra, Rain or Shine at TNT tabla with a 6-3 record. And for this weekend, maglalaro itong tatlong kupunan na ito. Barangay Ginebra will face TNT on Sunday sa Ninoy Aquino Stadium in a rematch of the Commissioner's Cup Finals at pati rin yung Governor's Cup Finals, and itong Rain or Shine kakalabanin itong San Miguel sa Cagayan de Oro sa Sabado, no? So magkakaroon ng konting linaw. Konti lang naman, malalaman na natin kahit papano kung sino yung aalagwa dito sa Ginebra, Rain or Shine and TNT. Magkakaroon pa rin siguro ng mga tablahan dito. Definitely magkakaroon ng tabla, no? With Magnolia after this weekend, no? Based on dito nga sa mga laro, it's either Barangay Ginebra, TNT or Rain or Shine ang magiging katabla nung Magnolia at the end of this weekend. So aabangan natin yan. Dikit-dikit pa ang labanan para sa twice to beat advantage. Apat lang ang magkakaroon ng twice to beat advantage dito sa quarterfinals ng Philippine Cup. And siguro naman, updated na kayo na walo na po. Okay na po yung mga papasok sa quarterfinals. Alam na natin. It's going to be NLEX, San Miguel, Magnolia, Barangay Ginebra, Rain or Shine, TNT Converge, and Meralco. Ang ano na lang, ang aantay na lang natin yung seedings kung sino yung makakuha ng twice to beat advantage, yung apat na twice to beat advantage sa quarter finals. Okay, dyan na po nagtatapos yung ating recap ng games ngayong June 6, 2025 at magiging very exciting yung pagtatapos ng elimination round ng Philippine Cup. So, yun po ang ating recap. For more updates, please consider subscribing to our YouTube channel at Ruben Sports. At yun po, ako po uli si Ruben Tirado, and thank you for watching and we will see you next time.